Hello, I'm Ana de Villa-Singson. Ako ho ang Media Director and Communications Director ng PPCRB. Ako ho rin ang in charge ng Voters Education Program. At kaya naman nandito tayo ngayon kasi meron ho kami isang Values Development Program na tinatawag namin na Tibok Pinoy. Ano ba ho ito? Ito ay isang programa na may adhikaing makapagbuo ng huwarang Pilipino. Yun, model Filipino citizen. Pero sino ba ang huwarang Pilipino? Para malaman namin ang mga kaugalian na taglay dapat ng isang huwarang Pilipino, ay kami gumawa ng national research. At sa research na ito, ayon sa mga mamamayan, ang huwarang Pilipino ay dapat unang-una makadiyos. Dapat siya rin ay matapat, siya ay magalang, matulungin, masipag, at makabayan. Sa podcast na ho ito, pag-uusapan natin ang tungkol sa pagiging makadiyos. At excited na excited ho ako kasi napakatanyag ho ng ating guest ngayon. Siya ho ay ambassador noon sa Roma. Noon, kumakain siya ng merienda, nagmamangga kasama ng Santo Papa. Hindi lang yan, marami siyang nagawa, marami siyang naimpluwensya, maraming national organizations ang nabuo. And she's also part of many parts of our history. Early declaration ko ho, nanay ko ho siya, kaya admire ho ako. Pero maliban sa pagiging anak, ako'y naging testigo sa isang buhay na punong-puno ng pagiging makadiyos. Ang buhay ho ni Ambassador de Villa, ang aking nanay, ay isang buhay po na inalay buong buo sa Diyos. Ultimo minuto, alay sa Diyos. At lahat ng grasya sa buhay niya, at marami ho yun, dahil lahat sa Diyos. Let's learn a little more about godliness and about being makadiyos, and we'll be back very, very soon. See you! Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, dapat nasa kanya lahat ng katangian na maka-Pilipinas, maka-Pilipinas, na maka-Pilipinas, iboto ang maka-Pilipinas, na maka-Pilipinas. Yeah, makamalinaw ang pananaw sa makabagong bukas, makatwiran at patas pakisama, at higit sa lahat makadiyos siya dapat. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, dapat nasa kanya lahat ng katangian ng maka-Pilipinas, 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 iboto ang maka-Pilipinas, maka-Pilipinas. Hello, we're back. And as I mentioned a while ago, pag-uusapan ho natin ang pagiging makadiyos. I would like to introduce to you a woman who is very well known in the Catholic world. Sarado Katoliko ho ito. Siyang nanay ko, but kilala siya bilang Tita Ambassador Henrietta Tambunting de Villa. Actually, ang dami niyang awards at ang dami niyang titulo. Kung gagamitin ko lahat yon, tatawagin ko siya dapat ng Dane, Kapitan, Sultana, Her Excellency, Ambassador Henrietta Tambunting de Villa. But to us, she's just Mom. And to all of you, she's Tita de Villa. Mom will speak to us about being godliness. Ano ba ang pagiging makadiyos? Bilang isang Katoliko, ano bang ibig sabihin nun? Sa mundong medyo maraming kadiliman, importante siguro malaman, di ba? So, welcome please, Ambassador de Villa. Welcome, Mom. Baka you wanna say a few words, Mom? Yung anak ko, patatawarin nyo ha, maraming masyadong introduction. Si Tita lang po ako. Okay, pero ang dami talagang titulo ni Mom. So, Tita, I can't call you Tita, Mom. Okay, so, Mom, si Mami ho, naging ambassador ho siya sa Rome, 'di ba, Ma'am? Yes. Nagmerienda ka. The Holy See, the Vatican. Yeah. The Vatican. Tapos you would make merienda pa with the Pope. 'Di ba gusto ni Pope ng mangga? Alam mo, you know that, hindi ko tinanggap yan eh. Ang tagal-tagal, isang taon ino-offer ni President Ramos. Kasi hindi ako sanay magtrabaho outside the church. Eh sabi naman niya, doon naman sa Rome, your work will be church. In fact, sabi niya, that's the seat of Christendom. Kaya tanggapin mo na. So, humingi ako ng permiso kay Cardinal Sin. Not your dad, ha? Because your dad knows that if the church will not allow me, I won't go. Hindi pupunta si Mom, yes. Your dad even had to
kailangan pumunta pa siya kay Cardinal Sin para sabihin, payagan ako. And that was only when I said yes. But that was such, ay naku, talagang, sa lahat ng biyaya, talagang napakaganda. I mean, within the church, no? To be serving there, na nandun yung Santo Padre, nandun lahat yung kanga kumikilo sa simbahan. But still, sinabi mo kanina, itong programa natin ngayon, Tibok Pinoy. Tibok Pinoy. At Tibok Pinoy, di ba, that's about the heart, tibok Yes. ng puso. Yes. So, Tibok Pinoy is tibok pag-ibig. Tibok pag-ibig. And where is the source? Ano ba yung pinanggalingan ng pag-ibig? The original source, it's God. God is love. Kaya ang Pinoy is love. Tibok Pinoy. Maganda, ang ganda nung title nyo. So yan talagang pinag-isip. Kaya naman, Mommy, yan ang naging number 1 value na lumabas eh. Kasi 6 values came out. But yung pinaka-prominent talaga, and tuwang-tuwa ako nung nakita ko, yung pinaka-prominent, yun maka-Diyos. No? And that's why you're here now. Now, Ma'am, alala ko si Mommy noon, naging, how to explain it? Mami, diba, you were part of the Advisory Council of the Pope, di ba? Yeah, before bago ako naging ambassador, Yes. I was appointed as member of the dicastery. Ang tawag nila sa cabinet department, equivalent to us, dicastery. Okay. Dicastery of the Pontifical Council for the Laity. Yes. Laity kasi servant leader ako noon eh. Yes. Na And you were the president. first Asian woman to ever be invited to the dicastery, Hindi di ba? hindi naman. No, I don't think so. I was not, no. Yung first Asian woman na sinasabi mo, first Asian woman to get the Saint Gregory Award. Oh, Mommy Yes, got the yes. Saint Gregory Award from the Pope. No, hindi sa pinagmamayabang ko. Well, actually pinagmamayabang ko talaga kasi nanay ko, no. But para malaman nyo talaga na ang isang buhay na dedicated kay God, ang daming biyayang kasama. Ana, I don't consider any award given to me. Lahat ng mga award na nabigay sa akin, I don't consider as my own. I am just the representative of the lay people who work so hard. Ang dami hong mga Pilipino, babae, lalaki, na talagang nagsisikap, and many are unproclaimed lives. Alam mo naman yun eh. Alam Lahat ko yun. ng volunteers Sa PPCRB, natin alam ko don't yan. come from the high-end places. Yes. Marami sa kanila from the grassroots, no? Na para sa kanila, para maglingkod sa bayan At maglingkod sa Diyos. Inseparable. Kaya yung maka-Diyos, makabayan, hindi mapapaghiwalay yung pag-ibig na tumutulak doon. Kasi if you are maka-Diyos, you have to be makabayan eh. At lahat ng values mo, matulungin, masipag, ano pa ba? Magalang. Yun. Lahat nun emanate from being maka-Diyos and makabayan. Totoo yan. Kasi yan ang punot dulo ng lahat, di ba? God is the Alpha and Omega of everything. Now, balik tayo sa nung, alala ko itong story na to, and it's a story that stayed with me, no? Yun, Mommy ko kasi was invited to become part of the dicastery. Yun parang lay cabinet. Yung cabinet ng mga hindi pare, para simple, para The maintindihan, Pope. Yeah. ng Santo Papa. This was Pope John Paul II, right? Yes, my beloved. Yes, Pope John Paul Naku. II. Ako na-meet ko ho siya. Oh my goodness, mahal na mahal ko ho. Okay, so Pope John Paul II ho yan. So lahat ng mga miyembro ng dicastery, yun parang lay cabinet ni Pope, nag-introduce sila, lahat sila, master's degree here, cabinet here, whatever, ang daming title. When Mommy went to introduce herself, sabi niya, I am a mother and a grandmother. That's how she introduced herself. And dahil doon, pinatawag pa ho siya ni Saint na siya ngayon, no, hindi pa, Saint John Paul II, and hugged Mom. So, I'm emphasizing this story, and it struck me kasi lahat tayo magulang, at siguro later magiging lolo, I will be a lolo, or a lola, I will be a lola later on. Lahat ho tayo, simple folk, but I'm saying that it struck me that here is a mother and a grandmother. And Mommy, you did not even graduate from college because you got married early. I married early. You got married second year college. Yeah. Ang gusto ko lang mapaliwanag at mabigyan ng diin, ang first school, ang unang paaralan tungkol sa pag-ibig at tungkol sa lahat ng values na sinasabi mo ngayon ay nagmumula sa pamilya. That's true. Sa family. Agree. No?
kung hindi nahubog ang isang bata sa pagmamahal, sa pagiging matulungin, sa pagiging magalang, sa pagiging masipag, sa pagiging matapat, mahihirapan kahit napakagaling ng eskwela. Kailangan talaga yung That's true. yung value, yung kahalagahan ng pamilya ay sana wag makakalimutan. Kasi ngayon nakakalungkot. Nakakalungkot po talaga. Parang ang pamilya sinasantabi na. Ang dami-dami na lumulusot na iba-ibang groupings, no? Yeah. Yeah. Marami But then, sa social media. Ang PPCRB, kasi itong ating topic ngayon, ano? Ang PPCRB po ay nagmula sa Second Plenary Council of the Philippines, Yes. PCP2. Kaya ang PPCRB po is a child of the church. Maliwanag po yon. Pero katulad din ng simbahan, it's open to all. It's open to all, believer or non-believer, Muslim ka man, o ay magandang ating partnership sa mga Muslim, ha? At saka protestante ka man, kahit na ano, kahit hindi ka pa naman, even if you're a non-believer, kailangan lang sa PPCRB, non-partisan, non-violent, and adheres to democracy. Kasi doon tayo pinanganak yung sa PCP2, doon, kasi usually ang mga lay people, parang tayo, tiga-bayad, tiga-dasal, tiga-sunod sa mga utos ng mga ordained, di ba? Pero doon, namulat kami, nabigla kami talaga na yung palang kahalagahan natin, yung dignity natin, yung value natin, pare-pareho. Whether cardinal ka, presidente ka, o congressman ka, o madre ka, pare-pareho. No? Yung driver ko at ako, pareho ng human dignity. Pareho dapat ang pagtingin, ano? At paghalaga sa bawat isa. Doon kami naggulat kasi yung mga obispo were learning from us. Tinatanong kami, paano ba ito? Paano ba ito? Shock of recognition, I will say. Kaya doon din, another shock of recognition, well, not really a shock kasi alam naman natin nung araw pa na ang politics, ang politika na pagsasabuhay ng Pilipino ay nagiging hadlang sa Christian life, sa a good Christian life, and for social transformation. Nagiging hadlang. Na hindi naman dapat. Kasi Hindi Katoliko dapat. rin yung mga yon, di ba? So dapat, if they follow their Christian values and their Catholic values, hindi dapat maging hadlang yon. Kaya importante talaga yung pakikinging godly, di ba? Yeah, talaga. Kasi dapat yun kaya ang PPCRB, hindi ba? Tayo champ, clean, honest, accurate, meaningful, peaceful election. Pero ang foundational champ natin, si Christ. Kasi pag si Christ nandyan, ang eleksyon mo, syempre, malinis, matapat, accurate, may kabuluhan at mapayapa. So, ang dami hong hugot na, marami hutang mahuhugot na lesson sa sinabi ni Mommy just now. So, number one, para sa mga high school students na nakikinig, no? Number one, ang sabi ni Mommy na lahat nag-uumpisa sa pamilya. So, bigyan niyo ho ng panahon at bigyan niyo ng kabuluhan, give time and effort towards building your family. Kasi yung mga magulang ninyo, busy yung mga yan, but they need your time, they need your attention because sa family talaga nabubuo lahat. Kaya bilang ina ko, naninervous ako, parang ang laki ng responsibilidad ko kasi ako nagpapalaki ng 2 anak ko. So tulungan ho ninyo ang inyong mga magulang, ang inyong mga kapatid. Important ho yun, family unit. Kasi as sabi sa atin ni Ma'am, ni Ambassador, doon ho nag-uumpisa ang lahat. Pero So, nakakalungkot, keep the Ana. family strong. Sabi mo nga yan, nakakalungkot. Nung isang araw, si daddy mo at ako, kumakain kami sa labas kasama ni Maricor. Kasama rin si Manong, at saka yung aking pong apo sa tuhod, si Aba. Naku, meron kaming table na katabi, pamilya rin. From beginning to end, yung tatay nagse-cellphone. That's another Yung nanay thing. nagse-cellphone. Yung anak na babae nagse-cellphone. Yung anak na lalaki nagse-cellphone. Not once nakita ko na they talk to each other except nung dumating ang pagkain, sabi nung tatay, "Oh, ito sa'yo." Oh. That's about all. At habang kumakain din, cellphone ng cellphone. While gadgets are important, I mean, maganda naman ang gadget, di ba? Maraming tulong din. Pero yung pag sana merong panahon sa pag nagpupulong ang pamilya, mealtime, no gadgets. Yes. You know, important yan, ha? Social media is
is not an actual life. So don't forget to live your life, all right? So ayan ang isa pang point. So how can you live a life if your relationships are out there in the viral space, in the Nasa virtual clouds. space, no? Nasa cloud space. But there are people here in front of you relating with you. So yung family niyo ho, bigyan niyo ng pansin. Kasi importante ho, buo ang pamilya kasi lahat ng values doon nag-uumpisa. You see it there, you practice it there, so that you can work with those same values in the community and later for the country. Kaya At isa tuwan-tuwa pang- rin ako na kayo, bata pa, yung mga anak mo, at yun yung mga apo ko lang iba, lahat nag-involve sa PPCRB nung panahon Yes, ko eh. that's true. Lahat, That's lahat. true. Kasi feeling nila, when one family is involved in something, lahat tutulong, no? Ayun, matulungin, yung ganon, masipag. Kasi Oo. pag nagmula sa paghubog sa kabataan, lumalabas na. In practice, nagiging natural. Yes. No? Diba? Oo. Yun isa pang, I think, lesson na makukuha natin sa sinabi ni Mommy kanina is, sinabi niya na everything is through the grace of God. Diba? Kasi si Mommy, ang punto ko kanina, kaya ko sinabi yung kwento na yon na lahat sila mga doctorate, pero si Mommy was introduced as a mother and a grandmother. Lahat ho tayo, gano'n naman, lahat tayo magiging magulang, siguro lahat tayo maging lolo at lola. Pero, si Mami nga hindi pa nakapagtapos ng college kasi maagang na in love sa daddy ko kasi cute-cute talaga ng daddy ko, no? Oy, si daddy mo rin, na in love sa akin, ha? Oo, yes, Hindi yes, one yes. way, ha? Yes, so maaga silang Buti nag-asawa. malinaw. Mabuti malinaw. Kaya she didn't finish college, no? So, but the point is, si Mami, ang daming naabutan. Umabot siya sa Rome ho. At umabot siya yung kamerienda niya, Santo Papa. Santo. Paano ba naman yun, no? A simple housewife. She always says she's a simple housewife. And not only that, si Mami pa ang nagbuo ng dalawang national organizations. Isa yung PPCRV, isa ang Mother Butler Guild. And she's a director of so many other organizations. At marami pang iba. Hindi ko na ikukwento lahat ng mga awards, but sobrang dami talaga. But that is life of God. Now, hindi naman yung mga awards ang hinahanap ni Ma'am, di ba? But nangyayari dahil lahat isa devoted pang, kay God. gusto ko sanang ibahagi na even if, for example, sinasabi ni Ana, I did not finish college, I'm an undergraduate, but I never stopped learning. Yes. Reading. Kasi ngayon, parang dahil lahat nakukuha sa cellphone, i-google mo lang, nandyan na, but don't stop reading. Don't stop the habit of reading. And another thing, kasi maka-Diyos ito, praying, yung pagdadasal po, hindi naman you don't have to go to lengthy prayers. No. Praying is a disposition na lagi kang conscious na nandyan ang Panginoon. Nandyan, tinutulungan ka, pwede mong kapitan, at kung ano man yung mahirap na nangyayari sa buhay at marami hong paghihirap. Ito sa PPCRB, naku, pagkikwento ko sa inyo, ang dinaanan naming mga bagyo ay hindi nyo aakalain na lalampasan. Because God is there, nakakaya ho. God is there, nakakaya lampasan ang kahit na anong pagsubok. No? Pray. Not long prayers. That consciousness that God is there. Even sasabihin nyo lang, God, I'm here. Jesus, remember your promise not to leave me. Holy Spirit, live in me as you live in Mary. Mga simple prayers lang po na ganon. Di naman gusto ng Diyos yung napakahaba na ginagawa nyo ng essay or nobela. No, He knows. Alam naman po niya kung anong pangangailangan nyo, masigit pa sa hinihingi ninyo. That's true. Okay, Mommy, kinakausap natin ang mga high school students. In high school, especially ngayon, nakikita nila sa ano bang news na nakikita nila? Gera dito, gera sa Israel, gera sa Ukraine, ano pa ba? Corruption here, corruption there. And ang dami-daming madidilim na stories na napaka-depressing talaga. In a time of lack of godliness, what can a high school student do to find God in an ungodly situation? Many things. Pero ako ayoko na nagsesermon sa mga bata. It's not my style. Kasi sa mga bata, pag ginagawa ng matanda, kahit na mali, nagiging tama. At sa mga bata, pag ginagawa ng matanda,
yung magandang nakikita, natutularan din nila. Somehow, it stays there, natutularan nila. It might be good na ako, I'm speaking from the point of view of my generation. Ano ako, kung ano ba na-share ko sa mga apo ko, to always be happy, pleasant. Happy, pleasant. At saka, pag nandun sila, hindi ako nag-sermon. Nag-iintay akong kwentuhan ako. Tinapakinggan ko yung kwento nila. Ika ko nga appreciative and attentive listening. No? Appreciate. Good points on their kwento. Hindi yung parang i-mental file mo lahat ng mali, tapos tsaka mo sasabihin, oy, mali itong ginawa mo ito, mali ito. Hindi. Kasi you have to first begin with appreciating. Purihin. Purihin. So, as far as the student is concerned, I think what's important na lumalabas dyan is be appreciative, be grateful. No? This psychologist said that a grateful heart is a happy heart. Diba? Yes. Kasi if you're grateful, you're happy. It means you nare-recognize yung mga grasya. In fact, based on what was Mommy saying, yung turo ko rin naman sa mga anak ko at night, in fact, rinay ko over dinner, pero wala naman ang nag-share. So sabi ko sa kanila, before you sleep, you think of 5 good things that happened that you are grateful for. Before you sleep, you thank God for 5 things that you are grateful for. Simple lang. Like ako, isang araw grateful ako kasi ang sarap ng popcorn. Gustong-gusto ko yung popcorn. Medyo pagod ako at that time. Parang ang sarap-sarap ng popcorn that day. Tapos yung isang grateful ako, may kastanyas na. Kasi yung kastanyas, lumalabas lang Pasko. So talagang hinihintay ko yun. Hirap lang talupan. Yeah. So I said, thank you God that there's kastanyas already. Yung pangatlo, na-promote ko yung anak ko sa BPI. So malaki yun. Sabi ko, God, thank you talaga. Thank you. Iyak-iyak pa ako. Thank you talaga. Thank you for the grace that my son Manuel was promoted. Yung isa naman, tinitignan ko lang si Gabi. Ang cute-cute kasi, gwapo-gwapo, hinahag ko. I said, imagine yan, galing sa akin. So, grateful rin ako doon. Tapos, meron ho kaming 2 aso, isang puppy na bago, at yung isang aso, ang pangalan Lebron. Lebron James fan ho ako. Si Lebron gwapo, yung isa hindi. Mami, hindi mo pa nakikita yung isa. Mami, nakita ko, ang laki-laki ng tenga. Hindi ko gusto. Baby pa, ano ba? Pero, anyway, yeah. So, you list the things you are grateful for. Kahit simple lang, because a grateful heart is a happy heart. And a happy heart, sabi nga ni Mom, a heart that knows how to appreciate is a heart that is open and close to God. Sabi kasi, Ana, ni Mother Butler, yung aking isang organization, yung inspiration namin, sabi niya, joy is love fulfilled. Joy is love fulfilled. Ako naman, ang sinasabi ko, of course, I'm very thankful for everything. When I wake up in the morning, thank you, God. As I sleep in the evening, thank you, God. But also, I ask, what did I do for God today? Another thing, tatlong question po yun What did I not do for God, ang today? hirap naman yan. The third one is, what can I still do for God tomorrow? Yan. Ang hirap naman yan, Mom. Hindi mahirap. What did I do for God today? Here, this podcast. Yay! Yan, marami. Did then, I, ano yung second? What did I not do What did for I not God? do? That I should have done, but I did not. Ang dami nun. Ang Kaya hirap nga, nun, ang dami nun. Kunyan Ignatian spirituality na lagi mong ine-examine yung sarili mo. Ano yung third? Third, what can I still do for God tomorrow? Para may plano ka Podcast na. ulit? Yeah. Yun. Ang dami, ang hirap naman. But I like that, ha? Remember that. 3 points. Ignatian, self-examination. Ignatian's always in 3, di ba? Yeah. Yung kay Ignatius 1. What did I do for God today? What did I not do? What did I not do? And what can I still do for God tomorrow? Yeah. Oh, ang ganda nun, self-examination. Pero i-try nyo ho rin yun, being grateful. And you can Maglista apply kayo. that sa voters education. Yung mga botante, no? What did I do for God in the last elections? Tandaan nyo, what did I not do that I should have done in the last elections? And what can I do for God in the coming elections, which is not far off, ha? 2025, pag bukas mo ng mata mo, ayan na ang eleksyon. Well, if I may digress, kahapon, hindi, noong December 8, nagsimba ako sa Manila Cathedral.
Kasi December 8, patron of the Manila Cathedral, and I'm in the foundation eh. So nagsimba ako doon 12 noon. Nakaupo ako, maaga akong dumating dahil sa punong-puno ng tao, tuwan-tuwa ako. Dami-dami nagsimba. At saka, hindi ito yung mga, makikita mo, may mga reserved seats. Hindi. Mga talagang ordinary people, no? Nandun ako, pinapanood ko sila. Bigla na lang may lumapit sa akin, Ma'am, tita, maupo ko sandali sa iyo. PPCRB volunteer mo ako. Oh, that's nice. Naku, he's still young. Si Lito ho ako, natatandaan nyo. Lito from Paco. Tapos ito naman yung isa. Ma'am, amba tita, ito ako si, ano ba siya? Si Patrick. PPCRB volunteer po ako ng Pasig. Kaya, Diyos ko, sabi ko nga kay God, wow, God, ang dami mong volunteers everywhere. Kasi ang PPCRB, volunteerism has become its icon eh. Yes, di ba? yes. Its icon. At ang mga volunteers natin, mga unproclaimed lives. At ang mga volunteers natin, kasi no isang araw naman, si daddy mo, dala-dala kami ni B3, kasi si daddy mo gustong-gusto, nagpupunta sa mga maraming tao, manonood. Bigla na lang may tumatakbo sa amin, bunch of teenagers. Alam mo naman ang akala nung anak mo kung anong gagawin. So, nung kapatid mo, anong gagawin. Kaya andun na siya, ready to defend. Sabi niya, amba, PPCRB volunteers po kami, mga bata. At yung isa, sabi niya, pwede ba mag-selfie? Kasi ngayon, syempre, selfie. Dahil papakita ko po sa nanay at tatay ko, kasi volunteers nyo din sila. So, it's a family affair. Okay, ang ganda. So yun na yun ha. So, I think ang gandang point nun, anong sabi ni Ma'am, ang daming, God has many volunteers. So, ikaw ba, as a high school student, saan ka na ba nag-volunteer? Maganda ang PPCRB, but it's not the only one. Ang dami niyong pwedeng ipag-volunteeran. Sa community ninyo, saan ba kayo makakatulong? May youth ministry ba? Like yung mga anak ko, to my greatest joy, nag-join sila in a youth ministry called Antioch. And their prayer life became so deep. Now, I'm not saying it has to be PPCRB, but mag-PPCRB volunteer na rin kasi to 2025. But are you a volunteer of God? For what? Where? And how? So, isa pa rin yun. Godliness rin yun when you help others. So, think of a way. Like, tanungin nyo, am I a volunteer of God? Saan ba ako naging volunteer for God? So, it's a good thought. I really like the thought. Now, mag-chismis tayo, konti kay Mommy. Maraming chismis si Mommy kasi ang dami niyang kasama ng sobrang tanyag na tao, di ba? Like, may kwento mo sa amin si Pope John, Saint John Paul II. Naku, nakakatuwa si Pope. Of course, ang dami ko na-experience sa kanya sa Maynila. Kasi every time he came, once in 1981 the first time, and then again in 1995 the second time. Ang dami-dami talaga. Kasi lagi ako nasa organizing committee eh. But kasi sa Vatican, yung binabanggit mo, nung dumating ako, kasi nga hindi ho naman ako career ambassador eh. Hindi naman ako marunong maging ambassador, ano? Ang alam ko lang, lahat nung alam ko sa simbahan na ginagawa ko, I will apply to my work. And nung ipipresent ho kayo, pag ambassador kayo, before you can assume office, before kayo pwedeng magtrabaho na, take on your mission, ipipresent muna kayo kay Pope. No, kasama ko doon, pati ako. Lahat ng pamilya ko nandun, presented to the Pope. Magpe-prepare kayo ng speech nyo na sasabihin nyo kay Holy Father. At yung speech nyo naman, ina-approve ng Department of Foreign Affairs. Yes. So, sinulat ko na yung speech ko, okay na, ina-approve na, daladala ko. And nung dumating ho kami doon, in short, ready na kami for that day. July po noon, mainit ang araw. Terrible ang summer sa Rome. Talagang mainit. Nandun ho yung pamilya ko, lahat, pati mga apo ko at that time. Hindi pa marami sila. Nandun yung mga anak ko, pati yung husband and wives. And then, nandun din yung kapatid ko, at saka yung pamangking ko, nandun kami lahat. Ang unang pumunta sa Vatican, sa Apostolic Palace, yung aking pamilya. Nakasakay po sila sa kotse namin. Ang sumunod na umalis for the Vatican, with the Apostolic Palace, yun naman yung embassy staff. Nakasakay naman sila sa embassy car. Ako po, sinundo ako ng Pope's car. Kotse ni Pope. At may kasamang isang gentleman of the Pope. Sinundo ako, naalala mo? I remember that. Hindi, nauna na kayo. Sinundo ako.
Ay, punta na kami. But I remember you arrived, you're in the Pope's car. Punta na kami. Doon sa Cortiles, San Damaso, doon sa mga nagpunta na doon kayo dadaan para umakyat sa Apostolic Palace. Naku, talagang ako'y nagulat. Para palang merong guard of honor. Yung sa state visit, nandun lahat yung mga, ano man tawag mo doon, Iha? Yung naka-blue and yellow, Yes. Swiss guards. The Swiss guards, nandun, nakapila. Ang init-init, kapal-kapal mga suot, at pati sombrero, may mga feathers na ganon. So nilalakad ako. Kasi naman, I was so grateful, mainit Thank you ako ng thank you sa bawat hanay. Sabi nung hindi na siguro nakatiis yung gentleman of the Pope, lumapit sa akin dahan-dahan at sabi, no matter what you do, they will not respond. Hindi daw sasagot. At iga niya siguro, tigilan mo na yung kalokohan mo kasi hindi naman mag-acknowledge yan. So I went straight, pero hindi ko rin matiis na at least to show some kind of appreciation. Ngiti ako ng ngiti both sides. Yung huling Swiss guard, nung tinignan ko yung mata niya at gumanon ako, kumindat. Sino ang sinasabi niyong hindi nagre-respond? Kaya lesson yan. You always have to show, no matter what, to say thank you or to show gratitude. So, umakyat na kami. Naku, nung umakyat ako sa Apostolic Palace, terrible. Ang sahig, ang walls, ang ceiling, lahat works of art. Para kung pumasok sa isang museum na nandun lahat ang trabaho ng mga artists of the world. Mami, may isang room, yung tinatawag nilang, sabi nila Regia, pero tayo ang pronunciation natin, Raha Room. You remember that, Ma? Tinatawag siyang Raha Room kasi from floor to ceiling, inlaid siya in gold. Nalaman ko yun kasi sabi ko, wow, this room is shining like gold. Tapos yun sabi ng gentleman na kasama namin, Madam, it is all gold. Yung buong room, ang tawag sa kanya Regia, tayo ang pronunciation natin Raha. Yung Raha Room, floor, ceiling, walls, lahat. Gold. Grabe. Nung pumasok na ako kung saan ako imi-meet ni Pope, ako lang muna malaking kwarto, laki-laki. With pintuan sa bawat dulo. At doon sa gitna, merong isang malaking silya, chair ni Pope, at doon sa malayo-layo, isang silya, siguro para sa akin, Nung pumasok ako, nakita ko, pumapasok din si Pope from the other dulo. At hindi siya naupo sa silya niya. Diretso siya dun sa akin. At sabi niya, welcome, Henrietta. Naku, Diyos ko po. Sabi ko sa inyo, gusto kong mahulog sa sahig at umiyak ng umiyak. Kasi imagine, tinawag ako by my name. Welcome, Henrietta. Kaya lang hindi, pinigilan ko lahat yung luha ko kasi yung OFW na Filipino na minake-upan ako, nilagyan ako ng, yung mascara. Baka tumulo, kahiya-hiya. So, naku, talagang hindi. Tapos sabi niya sa akin, come, hinuha ka ng kamay ko. Dinala ko dun sa upuan